Ngayong araw nga samahan niyo ako kasi marami pa rin ng paulit-ulit na nagtatanong paano ako magluto ng kaldereta. Bali dito nga titimplahan natin dito yung 3 kilong karne ng baka. Then dito titimplahan ko po ito ng mga pampalasa. Bali nagbababad po ako ng karne kapag magluluto ako ng kaldereta kasi para mas malasa po ito kapag niluto na. So kung makikita niyo dyan, iba't ibang pampalasa yung aking mga nilagay. Ilalagay ko na lamang po sa screen yung mga pampalasa na aking nilagay or meron din po sa description box para makuha po ninyo ng tama. So hindi tayo pare-parehas ng pagtitimpla ng kaldereta. Kaya po, para sa akin, disclaimer po, ito yung version ko at minsan iniiba-iba ko rin. Depende rin sa gusto kong timpla at sa timpla na gusto ng customer ko. At dito nga, pagkatapos ko mailagay yung mga pampalasa, ay imamassage natin to para mas manuot yung mga nilagay nating timpla. Then, hayaan natin ng mga 3 oras. At dito nga, makalipas ang 3 oras nating paghihintay, nagpainit na rin po ako ng mantika para sa pagigisa ng ating bawang. Then, maraming sibuyas na pula. So, yes po mga manaiba, yung sa pagbabad, iba rin yun sa paggisa. Igigisa natin itong maigi para lumabas yung kanyang aroma. Then, kapag okay na, ay dito ay dahan-dahan po nating ilalagay yung ating nababad na karne kanina. So, mag-iingat po. Bali dito, nilagay ko po talaga sa pressure cooker dahil lulutuin po natin to na mga 10 to 15 minutes na palalambutin ko yun dito maya-maya para po mapadali yung pagluluto ko. So, isasangkutsa ko munang maigi to bago ko to i-pressure cooker dahil marami po talaga kaming niluluto sa mga oras na to. Kaya naman hindi ko talaga matutukan to ng pangmatagalan na pakuluan. Then, pagkalipas ko mag-isa, maglalagay po ako rito ng mga 2 cups lamang po ng tubig. Tatakpan ko, tahayaan ko ng 10 to 15 minutes. At dito nga po, makalipas po ang 15 minutes nating pagpapalambot dun sa ating pressure cooker. Nilipat ko na siya sa isang malaking kawa. Ito po ay hindi pa siya talagang yung totaling yung naglalasog ha. Saktong lambot lamang po para naman hindi siya yung madudurog kapag naluto. Naglagay po ako rito ng 1 pack ng tomato paste. Para sa akin ito yung ginamit ko para maganda yung kulay at malapot yung kanyang pinakasarsa. So yan po, tinunaw lang natin ng maigi. Sasama natin yan sa paghalo. Then habang hinahalo ko to, maglalagay din po ako dito ng peanut butter. So, yung pong peanut butter mga manay, depende pa rin po kasi minsan may customer ako na allergic sa peanut butter, so hindi po kami naglalagay. Kapag tingin naman namin na hindi sila nagsasabi na wag lalagyan, nilalagyan po namin. So, ito kasi para sa akin, nagpapasarap yung peanut butter sa kaldereta mga manay. Nagdadagdag siya ng kakaibang creamy at linamnam dun sa pinaka-sauce ng kaldereta natin. Pero again, ito ay optional. Sa mga ayaw, kahit wag nyo lagyan ay pwede naman. Bali, tunawin nyo nga lamang po ng maigi at kapag tingin nyo ay lumalapot yung kanyang pinakasabaw na halos parang sobrang lapot na, pwede naman kayo magdagdag ng tubig pa. Naglagay din ako rito ng liver spread na maliit lamang po. Pero depende sa inyo kung gusto nyo pang lakihan. Pero para sa akin, sakto lang yung maliit. Para hindi naman nakakaumay yung sarsa niya. Naglagay din ako ng 2 kutsarang asukal, pambalance. Pero ito naman po ay optional. Pwede pong wag nyo lagyan. Pero ang kagandahan lang po kasi, kapag naglalagay tayo ng sugar sa mga ganitong disarsang ulam, mas na-enhance po yung flavor ng ating, yung sarsa po ng ating kaldereta. So ito po ay pakukulan lang po natin ng ilang minuto at kapag okay na ay pwede na natin sundan ang paglagay ng mga naprito natin na gulay gaya ng patatas, carrots, bell pepper. So piniprito po namin yung gulay lalo na po kapag ang order sa atin ay malayuan kasi mas matagal pong mapanis ang ulam kapag ganon, kapag piniprito yung mga gulay. Pero kung madalian naman ay pwede naman na rektahan nyo na lang ilagay yung mga gulay sa inyong karne. At dito nga pala, hindi ko napakita sa video, naglagay po ako rito ng asin na pampalasa din. Dahil okay na po itong ating beef caldereta, pwede na po natin itong ilagay sa ating mga tub o aluminum foil tray na paglalagyan. Marami po ako mga niluto rito mga manay, pero hindi ko talaga ma-vlog lahat dahil ako lang din po kasi nagluluto minsan at nahihirapan ako na ako rin yung naglilipat-lipat ng camera. Kaya naman ito lang yung na-share ko sa inyo. Marami na rin po akong recipe ng iba't ibang luto ng kaldereta, mapagamit ang baboy, manok. So ito po ilang beses na rin tinatanong. Sa panglas natin yan, naglalagay tayo ng prito ulit na gulay, then ginadgad na keso, at okay na. So ito na po ang ating mga order. Ayan, meron tayong crispy kare-kare. So yan po, malaking tab po ito mga manay, good for 20 packs. Tapos ito meron kaming fish fillet a la king. Ito yung beef caldereta natin. Tapos meron kaming overload na pansit gisado, puto cheese, then meron tayong pork shanghai. May kasama pa tong dessert na mango tapioca. Hindi lang maisama kasi nasa chiller. So ayun lang mga manay, maraming salamat po sa inyong panonood.